Matapos aprubahan sa final reading ang panukalang batas na nag-uurong ng prangkisa ng sinasabing TV network ng pastor. Hindi na itutuloy ng Kamara de Representantes ang pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Rep. Johnny Pimentel, Vice Chairman ng House Committee on Legislative Franchises, nagpasya ang Kongreso na bibigyan natin ng daan ang Senado upang hindi magdulot ng anumang komplikasyon sa kung sino ang mag-aalaga kay Kibuloy kung sakaling magkaroon ng dalawang warrant of arrest. Idinagdag pa ni Pimentel na, ang contempt order at arrest warrant mula sa Kamara ay naging walang bisa dahil sa pagpapalabas ng arrest warrant mula sa Senado, na sumasalamin sa pahayag ng abogado ni Kibuloy na si Ferdinand Topacio. Ang SMNI, na may opisyal na pangalan na Suaresag Media Corp., na pinaniniwala ang pag-aari ni Kibuloy, ay inalis sa prangkisa ng Kamara sa botong 284 hanggang 4, may 4 na nag-abstain, matapos matuklasan na nilabag nito ang kanilang prangkisa. Ang pagbawi sa prangkisa ng SMNI ay nangangailangan rin ng aprobasyon ng Senado, tulad ng anumang iba pang nakabinbing House Bill. Ang panukalang batas na nag-uurong ng prangkisa ng Suaresag Media Corp. Ay isusumite sa Senado pagkatapos na aprubahan ito sa ikatlong pagbasa ng mga mambabatas noong nakaraang linggo. Ang pagbawi sa prangkisa ng SMNI ng Kamara ay sanhi ng serye ng mga paglabag, kabilang ang pagpapakalat di umano ng pekeng balita, pagiging sangkot sa red tagging, at paggawa ng malalang krimen sa korporasyon. House gives up on Kibuloy. The House of Representatives will no longer pursue and implement the warrant of arrest it issued against Pastor Apollo Kibuloy after it approved on final reading the bill revoking the franchise of the Evangelist Alleged TV network. The House warrant has been rendered moot after the panel, headed by Parañaque City District, Tambunting wrap up its probe and sent its committee report to the plenary, which also adjourned session March 22. Ayan, si Pastor Kibuloy. So, ito po yung balita na nilabas ni Jason dito sa kanyang Facebook page. Medyo magulo pa po itong anong ibig sabihin dito ni Jason But anyway, kung talagang confirm na po ito na hindi na i-issuehan ng warrant si Pastor Kibuloy, malamang-lamang ito ay medyo naduwag itong mga kampo ni Tamba. Kasi alam nyo naman hindi po, tandaan natin, nang kinontempt si Ka Eric at si Badoy diyan sa Kamara, sila din ang umurong. Posible na tinanong nila sa abogado nila, teka muna, hindi mo pwedeng i-contempt ng matagal yan. Hindi pwedeng matagal nakakulong yan. Walang warrant of arrest yan. Di ba? Pinakawalan din nila. Sino ang umurong? House din mismo umurong. Hindi lang nila masyadong binulatlat kasi to save face, nakakahiya po sila doon . Itong nangyari ngayon, parang ganito rin. Malamang yan, nag-consult sila sa abogado nila, ba mali ang ginagawa ninyo? Although hindi pa natin masabi kung ito ay confirm na, pero I don't think maglalabas si Jason ng fake news. Maganda yan. So natakot sila. Natakot ang kampon ni Tamba, syempre pati si Tamba. Ikaw na lang, Risa Ontiveros. Sige, ipaglaban mo yan yung dito na lang sa Senate. Ipaglaban mo yan na arestuhin dapat si Pastor Kibuloy. Pero tatandaan natin, may mga kasamahan dyan sa Senate. Hindi yan laging Pasko, Risa. Bilog ang mundo. Kaya nga pati prangkisa ng SMNI, I don't think aapruban ng mga senador. At kahit apruban ng senador, pupunta pa yan sa presidente. And I don't think aapruban yan ng presidente. Kagago nyo ng lahat pag inapprove nyo ang prangkisa, aprubahan ninyo ang pagkansila ng prangkisa ng SMNI. Mali yan.
Kahit itanong nyo sa abogado ninyo, kayo po, I challenge everyone here, tanong nyo sa abogado ninyo, yung hindi bias na abogado, wala po talagang basihan, una, para arestuhin si Pastor Kibuloy at pagpilitang humarap dyan, and at the same time, tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Magtanong kayo sa abogado na hindi bias, yung nasa gitna. At sasabihin nila wala silang karapatan tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Malalagay kayo sa alanganin dyan. Kaya ako, naniniwala ako, yung pagtanggal ng prangkisa sa SMNI ay another pananakot. Another pang bluff, another pang gulat nila, another, parang ano po, parang yung ICC. Ang tagal, pahulin nyo na si Duterte. Di ba? Matatagal yung pahuli si Duterte. Takot kayo na magising ang taong bayan pag pinahuli nyo si Duterte? Kaya ginagawa nyo, panakot? Hindi nyo kayang pahuli si Duterte. Puro ka lang salita, Trillanes. Ganyan din po yan sa prangkisa. Tatandaan nyo, panahon nyo kasi ngayon. Kaya minsan, pagka merong naaabusong karapatan, wala tayong magawa. Pero tatandaan ninyo, umiikot ang gulong. Hindi kayo lagi sa posisyon. Yung batas, batas yan. Kahit magtagal, batas yan. Pero kayong nakaupo, nagpapalit yan. Yung iba nga sa inyo, baka 2025, hindi na nakaupo eh. Baka nadala na ang taong bayan. Well, anyway, kung talagang yung iba, tingin nila, hindi na sila makakaupo sa 2025 dahil matatalo sila, mararamdaman naman nila yan eh. Anong gagawin? Yung iba dyan, mangungurakot, magnanakaw ng marami para sakaling matanggal sila sa 2025. Marami na silang nakuligbat. Meron nga tayong nababalitaan, matatanggal sa madaling panahon. Kaya ang pagnanakaw, grabihan. O wala akong binabanggit kung sino kayo na lang humusga. Sino ang nakabarong nasa garang magnakaw kasi baka matanggal? Mabuti nang nakauna ng pagnanakaw bago matanggal. Dahil ako naniniwala, marami dyan sa kamera ay hindi na ulit makakaupo after the 2025 election. Kaya, hindi laging Pasko, tatandaan nyo. At yung sa tingin ninyo sumusuporta sa inyo na mga politiko, pag hindi kayo nanalong congressman ulit, hindi kayo nakaupo ulit, tingin nyo hindi kayo ilalaglag na yan. Nako, ang politika po gamitan lang. Huwag tayong tatanga-tanga. Huwag tayong naib. Andyan lang yan sa likod mo kasi may gamit ka. Pag hindi ka nanalo, wala ka ng gamit. At pag-ikot ng mundo, hindi ka nakaupo. Babalikan ka kung meron kang pag-aabuso ng iyong karapatan. Tingnan nyo si Pastor Kibuloy. Ginamit lang nila, ngayon nilulubog. Tingnan nyo si BP Sara. Ginamit lang nila, pagkatapos silang gamitin, inilulubog. Umaarkila pa ng vloggers para babuyin. Kaya huwag kayong pakatiwala dyan sa mga politikong sinasandalan ninyo, mga animal. Lalo na kung may record yan na traidor. Huwag kang aasa sa traidor. Baka akala mo, congressman ka, nakasandal ka sa pader, akala mo hindi ka tatraidorin ng mga yan? Hay, huwag kang tanga, huwag kang naive. Kung nagawa nila sa SMNI, kay Pastor Kibuloy, at higit sa lahat nagawa nila kay Sara, ikaw pa congressman ka lang? Ewan ko sa inyo. Oh. Ikaw, vlogger ka lang? Akala mo ipagtatanggol ka niya pag wala kang pakinabang. Bukas, labas lahat ng libel cases mo. Real talk po yan. Baka akala nyo pinagtatanggol nyo yung mga vloggers dahil para wag mabuhay yung kaso. May pakinabang ka lang ngayon. Pero tandaan nyo, batas-batas yan. Kahit magpalit-palit ang gobyerno. Paglubog niya, sinasandalan yung politiko. Kasama kayong lulubog. Tingnan ko. Tingnan ko kayong bumababoy kay Duterte. Higit sa lahat kay Sara. Pati personal niya at pamilya binabanatan nyo. Tingnan ko. Kung hindi kayo, tingnan ko kalalagyan nyo. Kasi alam nyo problema dito sa mga ito. Ang paggigipit nyo sa SMNI at kay Pastor Kibuloy ay hindi po talaga legit. Yung panggigipit nyo sa kanila ay hindi po kriminal.
ang paggigipit doon sa kanila ay political in nature. And I'm very, very positive about this in my opinion. At uulitin ko to bukas sa SMNI para tumatak sa mga ulo ninyo. Abangan nyo, uulitin ko to. Yung paghabol nyo kay Pastor Kibuloy at sa SMNI ay dahil sila ay maka-Duterte. Kung binabanatan ni Pastor Kibuloy si Tatay Digong, kung binabanatan ng SMNI si Tatay Digong, hindi tinatanggalan ng prangkisa ang SMNI. Kaya po yan ang aking matagal na basihan na ito ay hindi talaga para sa tao. Hindi dahil pinagtatanggol nyo Risa ang kapakanan ng mga naapi. Kung hindi dahil pinagtatanggol nila ang Duterte. Huwag nyo kaming gawing tanga. Ang kaya nyong gawing tanga yung mga vloggers nyo. Kasalanan ba ng Davao Police if hindi mahuli si Pastor? Yes, 9%. No, 91%. So, ibig sabihin, may 9% na bula ang tao rito. Bashers. So, mag-iingat po tayo. Sabi dito, yes, I agree host. Ginigipit sila dahil traitor sila. Sabi ni Mary Jean Castillo, baka sila ang balikan ni Pastor ng kaso ng moral damages.